So, good day mga kangkol. Welcome back na naman sa ating YouTube channel. Sa yung sticker natin nawala. Siyempre, pag video, pakita natin yung sticker natin. Ito. So, every parcel natin, meron tayong freebies na sticker. Phoenix PCP Ergan Philippines. Ano ba yung PCP? Pre-Charged Pneumatics Ergan Philippines. Sa mga repeat buyer natin, repeat customer, meron tayong discount, automatic yan, alam nila. Tapos yung mga nagtag sa atin sa Facebook account, sa mga groups, sa mga nagtag sa atin, nag-mention, automatic yan. Screenshot nyo lang yung comment na nag-mention kayo sa page or kay Choy Alison, automatic yan, discounted. Pag mag-order kayo, isend nyo yung screenshot ng ano nyo, nag-refer kayo. Tapos sa mga sa mga repeat buyer, repeat customer, tapos yung madamihan na nag-order, yung mga resellers natin ng Phoenix receiver, Phoenix Ergan, automatic yan, malaki yung discount na binibigay natin. So sa mga hindi pa pala nag-follow ng Facebook page natin at YouTube channel, please subscribe na lang para maging updated sa mga bagong videos natin. So ito na, inaantay nyo mga kangkols. Phoenix 6, so 6 inches. 6 inches, 5 inches plus 1 inch. Ayan, kaya naging Phoenix 6 yung ano natin tawag. So mga previous model natin, na meron tayong Phoenix 3, meron tayong Phoenix 4. Ito Phoenix 4, 4 inches. Hindi kasama yung swing. 4 inches pero capacity nito kaya mag 1,000 foot per second. Yung power velocity nito kasi napakalaki ng plenum nito. Hindi tinipid. Yung design ng valve assembly hanggang dito lang, kaya yung plenum niya na yung design natin is yung valve assembly lang hanggang dito lang para yung ma-accommodate natin yung receiver mismo na malaki yung plenum. Kahit mag-slug ka, kayang-kaya mga kangkols. So ito naman, so itong video natin gagawin ngayon, ito naman patungkol sa Phoenix 6. So yung symbol natin, so ayan yung design ng ating Phoenix 6. Meron siyang so ganun pa rin sa previous model natin na Phoenix 4. Yung gauge, pwede siya malipat dito. So yung takip, pwede mo nang lipat. Same thread lang yan, M10 by 1. Tapos pag maglagay kang plenum, pwede ka maglagay ng plenum dyan. Pag bitin ka pa, yung iba kasi naglalagay kahit maximum na mataas naman yung power, hindi na kailangan. Tapos ito, pwede ka rin maglagay yan. So yan, sample lang natin. So yung plug na yan, pwede mo ilipat-lipat yung gauge. Dito ilagay dyan. Kung saan ka maging masaya mga ka-angkols. Lipat mo yung gauge. Iba kasi pag ginagawa nilang pang woodstock, yung gauge nilalagay nila dito sa ilalim, iba man dito. So depende na sa iyo yan kung saan ka maging masaya. Tapos yung iba naman yan, pwede mo ilagay yung plug, isagad mo lang, o di kaya yung quick release. So yan, para mas mabilis maintenance. So di kaya yung quick release mo ilagay mo diyan. Yan yung kagandahan yun ng ano natin, yung Phoenix receiver, kasi yung thread standard sa gauge M10. Tapos lahat ng parts pwedeng ikabit. Woodstock trigger, same lang, fit na fit yan kasi yun nga, CNC weight, yung dimension ng bawat anggulo, sukat na sukat. Yan, fit na fit yan mga ka-angkols. Yan pag naka woodstock. So pag bibili ka nito Phoenix 6, meron optional, pwede ka mag tactical trigger or pwede ka ring mag ito woodstock trigger mga ka-angkols. So tanggalin natin, ibalik natin yung gauge mga ka-angkols. Thread M10 by 1. Ulit-ulitin ko mga kangkols. M10 by 1. Tapos ito, halimbawa ito, bibili ka Shopee, Lazada, itong filter ng pump, yung pambomba, pwede mo tanggalin yung filter sa loob, tapos gawin mo plenum, pwede rin siya. Yan. Kahit sagad mo lang.
Tapos kabit mo dyan. O, diba? Pwede ka rin para siyang plenum na may hawakan. Ayan. Diba mga ka-uncles? Ang daming pwedeng upgrade ng receiver natin. Di tulad ng ibang receiver, ibang seller, kung gusto mo mag-upgrade o may papagawa, ipapadala mo pala yung receiver mo. Unlike sa Phoenix receiver, marami tayong accessories, mga parts, mga replacement parts, mga o-ring, acetal valve, kompleto tayo sa spare parts mga ka-uncles. Kaya hindi ka na mahirapan. So yung mga parts natin mga ka-uncles, tulad yan, mga hammer, trigger pull, kompleto tayo. Ito yung trigger housing, marami tayo yan. Tapos yung mga valve assembly, ayan, mga valve assembly, acetal valves, meron tayo mga internal parts. So proceed na tayo mga ka-uncles, i-assemble natin tong Phoenix 6. Pakita natin kung gaano kaganda yung Phoenix 6 natin mga ka-uncles. So simula tayo sa kanyang ito ang kanyang upper railings additional. So pag bibili ka nito, hindi siya pwede magkahiwalay. Nasa iyo na yan kung gagamitin mo o hindi. So pag bibili ka ng receiver, kasama na talaga to, magkasama siya sa price na ibibigay natin. Hindi siya pwedeng ito lang, buo na siya, ganyan. So ito dovetail, kung yung setup mo hanggang ganyan lang. Pag ganyan, nakapikatina na siya. Yung ganda nito, meron siyang pikatina dito, lagay ng mga accessories, flashlight, laser, ayan, nakalagay mo dyan. Yung lock, kakabit natin yung lock. Message lang sa ating Facebook page, Phoenix PCP Airgun Philippines, o sa mga nakatag na account kay Choy Alsen. Ulitin natin yan para iwas scam. So kung meron tayong COD, cash on delivery, nationwide, location not an issue kasi pwede nating ipadala nationwide basta abot lang ng courier GNT. Yan mga ka-uncles. Yan, kahit wala pang tactical trigger, ang pagkaganda natin na mga ka-uncles. Diba? Yan, ano natin yan, X, which is Phoenix. Ano natin yan, yan yung logo natin mga ka-uncles. Napakaganda. Tapos yan, naka ano na rin siya, naka o-ring type. Naka o-ring type, hindi siya Copa type. Dati kasi mga old receiver naka Copa type, pag accidental putok, tapo na. Maghahanap ka ngayon ng replacement, order ka pa sa maker or maggagawa ka pa. Unlike sa o-ring, madaling hanapin sa mga motor shop. Yan mga ka-uncles. Tapos kabit natin ang kanyang tactical trigger. Pag kabit ng tactical trigger mga ka-uncles, i-activate mo lang to, ang kanyang hammer. Yan. Tapos kabit mo na. Yan, fit na fit yan. Yan ang kagandahan pag CNC made mga ka-uncles. CNC made, hindi siya mano-mano gawa. Bali yung gumagawa nito, machine, naka-program siya. Automatic. Kaya lahat ng parts, lahat ng thread, mga receiver 10, pare-pareho lahat yan. Madalas lang naging issue sa receiver natin. Ito, pakita natin. Sana yan. Ito sa regulator. Yan. Yung pinagsukatan ng lahat ng receiver natin is Taiwan regulator. Original Taiwan regulator. Hindi yung China reg na pinalitan lang ng disc, ng Taiwan disc. Tapos Taiwan regulator na. Standard yan. Taiwan regulator thread G1/2 by 14. So ayan. Kasi yung ito, pasok na pasok yan mga ka-uncles. Yan, saktong-sakto yan. Yung thread na yan. Unlike sa ibang regulator, meron ding mga China rig na kasya. Ito, meron tayong mga China regulator dito. China regulator. Ito, hindi siya kasya, hanggang bungad lang. Yan, medyo matigas. Yan ginagawa ng iba. Nilalagyan ng grinding compound, tapos hinaasa nila. Subok natin yung iba. Marami tayong mga regulator. Yung ibang regulator natin hindi kasya.
Pero yung specs niya, pag bibili ka, G1 half 14. Pero hindi siya kasya. Ewan ko lang ito. Ito kasya din oh. Ayos. Yung kagandahan sa receiver natin. Yung design, accuracy, lahat ng angulo. Napakalinis. Tapos yung mga pin niya, hindi siya pin lang. Threaded siya, kaya hindi siya basta natatanggal. Yan, napakalinis. Tapos kabit natin ang kanyang under railings. Pinawala na yung isang ano niya. Isang screw. So yun mga kaangkol, ikabit natin ang kanyang under railings. So ito separate order, optional kung gusto mo magdagdag nito. Yung mga ka-uncles, saktong-sakto yung screw na kinabit natin. So kasama yan sa pinapadala natin yung screw kapag bibili ka nito, yung under railings. Optional naman yan kung gusto nyo magdagdag ng under railings mga ka-uncles. Yan. So ngayon, ikakabit natin yung regulator. Paano magkabit ng regulator? So ito, tatanggalin nyo lang yung knock-off pin ng regulator. So luwagan nyo lang yung dalawang screw. Allen screw. So yan. Yan mga ka-uncles, luwagan nyo lang. Dandahan lang, baka mahulog yung mga disc. Tapos hindi nyo na alam yung arrangement ng disc springs. Dandahan lang mga ka-uncles. Yan. Tapos tanggalin nyo yung itong knock-off pin. So yan, tanggalin nitong knock-off pin pati yung spring. So ito yung disc ng isang Taiwan regulator. Yan yung disc. Babalik nyo lang. Dandahan lang kasi kung mahulog yung yan, hindi nyo na alam yung arrangement. Magbabago yung output pressure nyo. So balik nyo na yung disc. Yan. Kasi kakabit nyo na itong symbol nyo na itong regulator. Yan mga ka-uncles. Tapos higpitan nyo. Phoenix 6 itong receiver natin. Mga ka-uncles. Tapos ikabit nyo na ang regulator sa inyong receiver. Yan, saktong-sakto, fit na fit. Hand tight lang mga ka-uncles. Ayan. Minsan, yung regulator na nabibili nyo, hindi siya align. Kaya tabingi, gusto nyo makita yung gauge, gusto nyo ilipat. Ang gagawin nyo lang, kahit luwagan nyo lang tong dalawang screw mga ka-uncles. Luwagan nyo lang. Tapos i-align nyo lang kung saan nyo gusto. Wag lang masyadong maluwag. Halimbawa, gusto nyo yung ganyan. Yan, pwede din siya. I-ano nyo lang, i-align nyo lang kung saan nyo gusto ilagay. Sa akin kasi ganyan niya, yung ano niya, sa ilalim yung gauge. Pati yung quick fill. Tapos higpitan nyo na mga ka-uncles. So observe ko lang sa mga ibang receiver na hindi siya CNC made. Pag ikakabit mo ng tangke, hindi align yung barrel sa tangke mo. Yung ginagawa ng iba, nilawagan nila tapos na-adjust nila sa kanilang higpitan. Yung kagandahan nito, CNC made, mahigpit yan. Lagay mo yung barrel, lagay mo yung tangke, align na align yan mga ka-uncles.
Yan kagandahan pag CNC made mga ka-uncles. Align na align lahat. Yan mga ka-uncles. Tapos kabit mo na yung tangke. Yan mga ka-uncles. Kabit natin yung tangke. Tapos mga ka-uncles, kung wala kang PCP compressor o wala kang scuba tank, mahirapan ka magkarga ng isang hammer type receiver, lalo na pag side lever. Pwede naman magkarga ka foot pump, assuming na wala siyang leak sa mga dugtungan dyan, mas madali siya. Ang gagawin mo lang, wala kang compressor or scuba tank, gagawin mo, tatanggalin mo tong trigger nya. Tanggalin mo tong trigger nya, tapos itong pin, isang tao maghihila ng pin while magkakarga ng gamit ang foot pump, o di kaya iipit mo sa gato or sa bench vise para nakaset yung acetal valve, kasi mahirapan ka kung foot pump lang yung gamit mo. Other option, meron tayong ito, regulator adapter with pin. Yan, may pin yan sa ilalim. Ginagawa nito, kahit hindi mo natanggalin tong knock off pin ng regulator, pwede mo siyang gamitin. Itong regulator with tank mo, ang gagawin mo lang ito, ikakabit mo dyan. Tapos itong regulator mo, assume nakatanggal yan. Halimbawa ito, nakatanggal to. Kargahan mo to ng sampulan natin. Mga ka-uncles. Kasi mahirap mag-imagine lang kayo. Ito. Ito mga ka-uncles, yung tangke mo, andyan pa yung knock off pin. Yung ito, tapos ito ikabit mo sa receiver. Ang purpose niyan, pag may hangin na to, ikabit mo dyan, kasi tapos itutulak niya itong knock off pin. Yan ang purpose ito. Other option naman mga ka-uncles, kung meron ka namang extra tank, ito yan, nakakabit na yan. Gagawa ka ngayon ng power bank. Ito, tulad nito, yung magiging power bank mo. Di kaya kung wala kang scuba tank, ito, kasi yung scuba tank mahal din, nasa 12,000 pataas. So ganun din. Mas bili ka nitong isa, itong valve assembly nito, tank PCP valve assembly. Ito kargahan mo to ng foot pump, hindi mo na kailangan tanggalin tong knock off pin. Kakabit mo lang yan. Yan. Ang kailangan kasi natin yung biglang pasok ng hangin sa ating receiver para mag-sit tong acetal valve sa loob. Pag mag-sit na, saka mo pa magamit yung foot pump. So ayan, yung setup niya. Tapos ikabit mo dyan yung quick fill. Pag gamit ng quick fill, i-push down mo lang. Tapos ikabit mo. Ayan. Ibalik mo, ensure na nakalock na maayos. Tapos bubuksan mo ngayon. Pagbukas mo, yan, bali tutulak niya yung knock off pin, yung hangin mo biglang pasok dito, kaya magsiset yung valve. Pag okay na, sirado mo lang ulit. Yan, tapos release mong hangin, sirado na yung non-return valve, pati yung non-return valve ng quick fill mo, pwede mo nang tanggalin. Matanggal mo na, hindi mong ilublob to sa tubig hanggang dito sa neck ng tangke mo, para makita mo rin kung may leak dyan, may leak dito, may leak sa gauge. Tapos iswing mo para makita mo kung may leak yung acetal valve. Kung minimal naman, bumubula-bula, kahit paputukin mo lang matatanggal yan yung leak.
So bago natin pinapadala, tinitest natin ito na maayos. Yan. Tapos ikabit na yung assuming may hangin na, naligtis mo na mga ka-uncles. So ikabit mo na yung trigger. Kung naka-woodstock trigger ka, tanggalin mo tong ano mo, under railings. Ito, so woodstock trigger, kabit mo yung bat. Yan, ayan yung kayang woodstock trigger. Ito naman pag tactical. So ayan, tanggal yung tactical, kasama lang. Tapos kabit mo mga ka-uncles. Yan. So yung mga ka-uncles, kabit na natin. Tapos pag walang hangin pala, walang hangin, huwag mong pagloroin tong hammer. Huwag mong pagloroin yung hammer mga ka-uncles, kasi ang tendency yan masisira yung acetal mo. Kung gusto mo i-testing, yan, walang kasa, tapos pigilan mo lang. Huwag mong gawin. Test yan. Pag masyadong malakas, minsan yung hammer tumatama dito, naipit yung pin. Pag ipit yung pin, hirapan siyang gumalaw. Kasi nabibend siya, may nakakaroon ng dent. Kaya huwag mong paglaruan na wala siyang hangin mga ka-uncles. So proceed naman tayo sa kanyang grip mga ka-uncles. So, ito yung grip niya. So, yung bagong grip, wala kasama to. Ito kasi free na yan dito. Sa ano kasi to? Sa airsoft. Lagayan ng battery ng airsoft. Hindi mo rin magagamit to. Yung iba nagtataka, walang cover sir. Ito yung cover niya. Lagayan ng battery. Kung gusto mo ikabit, nasa yan. Optional yan kung gusto mo ikabit ito. Kasi sa akin, hindi ko na kinakabit to para madaling mag-adjust ng power. Tapos, yung butas sa gitna, nilakihan ko na rin mga ka-uncles. Kutsilyo lang ginamit ko diyan. Kasi para papasok tong ito, yung hammer housing, papasok yan dyan. Kasi pag bago pa, malit yung butas niyan. Hindi siya papasok yan dyan. Ang gandahan nitong grip natin ay CNC made to, may lock yan. Yan, itong slot na to, yan, papasok yan dito. Yan mga ka-uncles, tapos kailangan mo ng mahabang Allen screwdriver. Kung wala kang mahabang Allen screwdriver, mahirapan ka magkabit ito mga ka-uncles. Yan. Kabit na natin. Kahit isa lang ikabit natin, matibay naman to mga ka-uncles. Walang alog yan. Fit na fit. Walang alog. Pakatibay yung uncles. Tapos sunod natin kabit. Buffer tube. Tactical bat. Barrel silencer. So, kunin naman natin mga ka-uncles. So, mga ka-uncles, ikabit na natin ang barrel. So, sa barrel is, yung butas nito is 16mm. Pero madalas mga barrel yung iba, mga maker naging 16.1, depende kasi sa material nila yan. 16.2. Kaya ginagawa ko ito, nililiha ko yung barrel para pumasok sa receiver natin. Sa paglagay ng barrel, so yan yung crown. Kita mo naman yung sa gilid niya, medyo siya naka yan, hindi siya matulis, naka crown siya. Ayan yung labasan ng pilit. So, kakabit nyo yung chamber. Ito yung chamber niya. Chamber pala mga ka-uncles, chamber. Naka-flat yan. So, saktong-sakto lang. Yung kanyang barrel sa receiver. Tapos yan, kabit natin ito ulit. Yung kanyang railings. Yan mga ka-uncles.
Tapos yung itulak yung konti para ma-skip yung barrel sa o-ring. Yan mga kaangkols, kabit na ng ating barrel. Tapos yung buffer tube mga kaangkols, nakabit na din natin mga kaangkols. Maganda na. Yung tangke pala, pinalitan natin ng carbon fiber tank na size. Meron tayong available din na tank mga kaangkol, 0.5, 0.2 to 0.5, 0.36, 0.42 na carbon fiber tank. Alsef yan mga kaangkols. Tingnan mo naman yung pagkagawa. Wala siyang yung lubak-lubak. Alsef, original na Alsef. Yan ang kaangkols. Alsef brand. Kaya medyo mas mahal siya. Meron namang mga mura sa Lazada na carbon fiber tank. Yun nga lang, hindi siya maganda pagkagawa. Tapos may mga lubak-lubak. Iwan ko bakit nagkaganon. Tingnan mo no. Napakakinis yan. Pati yung puwit na yan. Puwitan ng tangke. Ganda yung pagkagawa niya mga kaangkols. So ikabit natin ang kanyang tactical backstock naman mga kaangkols. So ito ang kanyang tactical backstock na ikakabit natin. Python tactical backstock. Click mo lang yan. Pag click mo yan, mag-unlock siya para papasok sa buffer tube. Yan mga kaangkols. So adjustable siya. Yan. Sa mga baan yan. Susunod natin kakabit mga kaangkols, yung silencer. So ito yung silencer na ikakabit natin mga kaangkols. 38mm outside diameter mo. Medyo mas malaki siya kaysa dun sa previous model natin. Naka jumbo silencer. Masakip din siya dito. Masakip din yung sakto lang kasi itong butas 16mm. Tapos yung barrel natin medyo malaki, nasa 16.1 yung barrel, kaya ilihan natin yung dulo mga kaangkols. So yan mga kaangkols, nasukat natin ang kanyang silencer. Yung silencer natin, dual type yan. Salpak, tapos sa loob threaded. Kung mayroon kang threaded, pwede din siya dito. Basta 16mm OD niyang ng barrel mo. Pag threaded siya na M12, pwede siya dito. Kaya dual type, threaded or salpak. Sa atin, yung barrel natin, wala siyang thread. Kaya salpak lang tayo. Ayan. So, buo na siya. Lalagyan natin ng sleeve na para medyo malinis sa tingnan, maganda siya tingnan. Ito, lagyan natin ng sleeve to. So yan mga kaangkols, nalagyan na natin ng shrinkable tube ang ating silencer. So ito yan, marami yan online, Lazada, Shopee. Initin mo lang, iipit na yan siya. Yung blower ng buhok. Tapos itong sleeve natin is carbon fiber. Mas matibay, mas sleeve. Tulong na rin siya para sa anti-vibration na rin. So meron tayong binta nito sa Lazada, Shopee, isang set yan. Pali dalawang end cap or bushing, aluminum, isang carbon fiber. Yung haba nito is 500mm. Kaya 24mm yung ito. Barrel ko is 24mm yan. Kung 500mm hanggang dito lang, hindi siya abot. Pero hindi naman lahat yan magagamit mo kasi yung barrel mo ipapasok mo pa sa receiver. Kaya bawas na yan.
Ito pinatulan ko pa nga to, 500mm. Sobra pa nga siya. Pinatulan ko na lang. Yung ito is 25mm yung outside diameter. Yung in caps natin, saktong-sakto sa slot ng ating receiver ng Phoenix 6. Ito masikip na nga siya. Pagtanggalin yan, kailangan ko pang i-vise. Subukan natin tanggalin. Luwagan muna natin para makita nyo yung ating in caps. In caps mga ka-uncles. Ito yung mas mahirap gawin, yung paghanap ng alin, sukat na alin. Tanggalin muna natin mga ka-uncles para makita nyo yung in caps kung gaano siya ka-fit dito. Yung 25mm saktong sakto dyan. Yun, naiwan pa nga siya mga ka-uncles. Yan yung slot niya para sa 25mm na carbon fiber tube. Yan, halos sa 0-0 siya. Yan. So ibalik na natin yung barrel mga ka-uncles. Pagbalik, higpitan. Masimbol na natin. AC barrel subok na yan, DBB barrel subok na yan mga ka-uncles. Kaya pag bibili kayo ng ibang barrel, pag bibili kayo ng barrel, kaya wag nyo nang tipirin yung barrel kasi yan yung pinaka-importante sa part. Lahat ng part ng air gun, yung pinaka-importante yung barrel. Yung accuracy ng barrel yung pinaka-importante. Yan, 25mm tube. 25x23. Ay, sobra pa nga siya. 26mm kasya dito. Tapos yung in cap sa dulo. Yan. Sobra pa nga ito mga ka-uncles. Putulan pa natin. Kasi para may slot pa siya. Para sa silencer. So yan mga ka-uncles, nakabit na natin ang kanyang carbon fiber sleeve. Hindi carbon tube ginamit ko dito, itong sleeve, kasi matibay siya. Tulong na rin siya sa vibration ng barrel mo. Matibay yan. Unlike kung carbon tube ilalagay ko, pwede siyang pag masyadong malakas, medyo nagbabibrate yung barrel natin. So nakabit na natin. So itong silencer. So saktong-sakto. Yan mga ka-uncles, buo na ang ating Phoenix 6 receiver. Yan. Pakita natin kung gaano siya kaganda. Yan mga ka-uncles.